Genesis chapter 2, verse 7. Genesis 2:7. All right. Sabi ng Bible, and the Lord God formed men of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. So what the Bible says that God formed man of the dust. So we are not created like an animal or anything, but when God created us, God used something, amen, na kumuha siya ng isang alabok upang tayo po ay hulmahin at tayo po ay kanyang hinipan. The breath of life, and man became a living soul. And also, turn your Bible in the book of Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6. So the Bible says that the word which came to Jeremiah from the Lord saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrote a work on the wheels. And the vessel that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessel, as seems good to potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as a potters? Saith the Lord. Behold, as a clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang bayan, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hands. Tayo mga kapatid ay inahintulad sa isang vessel, at ito ay hinulma, ginawa, upang higit na ito ay magamit. Merong purpose sa bawat pot, sa bawat lalagyan. Even God, when God created us, God is not created us for something that we will not do before Him. God created us, and His desire is to worship Him. And that is the very purpose of God. We are not here in this world just to eat, drink, marry, work, and die. It is not the purpose of God. The purpose of God is to worship Him. And this is what the reason God created us. Kaya nga, ang ginagawa natin dito, ina-acknowledge natin ang ating Panginoon. Hindi lang tayo umaawit dito, hindi lang tayo kumakanta, amen, kundi mga kapatid, buong lakas natin, ibinibigay natin because we acknowledge the goodness of God, and that is the very reason why God created us, and that is to serve Him and give Him all the glory.
Can you lift your hands before the Lord? Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? And let us pray together so that God will bless us. And at the end of this service, we will not leave empty, but filled us full of the Holy Ghost. That God will bless every soul. That God provide our needs. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord, for your wonderful message. Thank you, Lord, for your goodness. We ask your wisdom and knowledge. We ask your anointing, that you will anoint every word. Proceed in my mouth, Lord. We always acknowledge, O God, that this service, this message is nothing without the power of the Holy Ghost. Let your word, Lord, your word, O God, hallelujah, ito'y pumasok sa aming mga buhay. Ito'y magbago sa aming mga buhay. Hindi kami kayang baguhin ng gobyerno, hindi kami kayang baguhin ng aming mga magulang, hindi kami kayang baguhin ang anumang piitan. Pero ang iyong salita ay merong kakayahang baguhin ang aming buhay. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa, ang bawat mananampalataya, ang aming mga bisita. Higit mong alam ang kanilang pangangailangan. Higit mong alam, Lord, kung ano ang layunin mo sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo sila, Ama, samantalang sila'y nandito upang makinig ng iyong mga salita. Alisin mo, Lord, ang lahat ng mga bagay na kukuha ng mga salita na ihasik, Panginoon. Bagkus, Lord, ilagay mo ito sa kanilang mga puso. At higit sa lahat ng mananampalataya. Lord, I pray, bless your people. In Jesus' name, Amen. You may be seated. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. The message this morning, the subject that says, clay in the hands of the potter. Clay in the hands of the potter. According to Webster, that clay in noun as an earthly material that is plastic when moist but hard when fired. Yung mga moist na yun, kapag nagsama-sama, it create plastic. Amen. But hard when fired. That is composed mainly of fine particles of hydrous aluminum, silicate, and other minerals, and that is used for brick, tile, and pottery. And that is what we call clay. So yung clay, mga kapatid, o yung ating mga tiles na yan, ay hindi po yan ginawa sa ibang mga material, kundi ito ay ginawa, mga kapatid, mula po sa tinatawag na lupa. Amen? At sinamahan ng iba't ibang mga materials, chemicals, so that, mga kapatid, yung ating mga natatapakan ay higit na maganda. Ano? And that is what we call clay. It is an sticky, a mud, like a substance. Ano? Ito po ay isang putik, amen, na masabi po natin napakalagkit. Kaya nga ang ginagawa nila kapag sila'y gumagawa ng tinatawag na mga potter, ay kanilang linalagyan ng tubig. Kasi mabilis siyang titigas. And ayon naman sa Cambridge Dictionary, it is a heavy soil that is soft. Medyo lumabo mata ko. Ayan. Soft when wet,
and hard when dry or baked, and used for making bricks and container. So kaya makita po natin sa unang mga panahon, mga 14,000 BC, na ang tinatawag na brick, amen, doon sinusulat ng mga tao ang kanila pong mga nais isulat. Ano? Kaya nga, even in Old Testament, sa panahon ni Moses, amen, isinulat naman ang kanyang 10 utos sa pamamagitan, mga kapatid, ng bato. But in sa mga 4,000 BC, mga kapatid, ang ginagawa na nila ay sinusulat na nila ito sa isang brick ang kanilang mga mensahe. Ano? Can you imagine? Magdadala ka ng mensahe, dala-dala mo ay brick. Kaya nga, kung pupunta kayo ng Europa, somewhere in Europe, ang karaniwang mga bahay doon, it made of brick. Mga bricks, mga kapatid. Ano? Ito po ay gawa sa lupa at ito'y kanilang niluluto at kapag ito'y naluto na, napakatigas. Sino ba rito nakaranas na ng ganitong trabaho? Ano? Yung naggumagawa ka ng tinatawag na brick. Ano? Ito'y niluluto. Ayan, salamat. Malabo na yung mata ko. Okay. Kaya nga, clay is the oldest known ceramic materials of prehistoric human discover and useful properties of clay and use it for making pottery. Ano? Yung ginagawa, mga kapatid, na mga pots natin kagaya niyan, ano, nakita natin yung tinatawag na pots dito, ay natakpan na lang siya ng tinatawag na mga panes. But before, iyan ay, mga kapatid, ay gawa sa isang lupa. Made of clay. Ano? Ito'y ginagawa, hinuhulma, amen, at pagkatapos, mga kapatid, kanilang pinapaarawan. At pagkatapos, mga kapatid, paarawan, kapag matigas na yan, lalagyan nila ng tinatawag na mga paints and varnish. So that, mga kapatid, magiging clear siya and then glossy, amen, ang isang tinatawag na pot. Clay is used in many modern industrial processes, such as paper making, cement production, and chemical filtering. So marami palang gamit ang clay. Kasi ang alam ko lang sa clay, ay yun, pag nagtatayo ka ng tinatawag na chamber or isang hurnuhan, yun ang ginagamit kasi, mga kapatid, ay talagang nagpe-preserve siya ng heat. Kaya nga, mga kapatid, sa mga northern, mga kapatid, sa North America, pag pupunta kayo dun sa mga probinsya, ang karaniwan pa mga bahay doon ay it's made of clay. Kasi nagpe-preserve siya ng heat. At hindi siya basta-basta napapasok ng lamig. Ano, unlike ngayon, mga kapatid, yung modern house ngayon, it made of wood. Ano, mga kahoy na. But sa mga lumang panahon, mga kapatid, ito po ay ang karaniwang mga bahay nila ay gawa sa pamamagitan ng lupa. And between 1/2 and 2/3 of the world population live or work in building made with clay and often bake in brick as essential part of load-bearing structure. So ang sabi, mga kapatid, ng Wikipedia, na sa mga unang panahon, 1/2 and 2/3 of the world population live or work in building made with clay. Ano? Kaya hindi natin naranasan yun. Ano? Na sa mga unang panahon pala, dahil wala pang tinatawag na hollow block, hindi pa nas-discover yung simento, so ang ginagamit nila sa paggawa ng bahay, it made of clay. Ano?
Kaya naman mga kapatid, amen, makita po natin, amen, na ang ating Panginoon, amen, ang ginawa niya when God formed a man out of the dust of the earth. Kaya nga maging ang tao, pag sinunog mo ito, sabi nga, isang dakot lang ng, nakakita na ba kayo ng sinunog na inilagay sa pot? Kahit anong taba mo, kahit anong laki mo, pag sinunog ka pala, konti lang pala. Kaya wala pa talaga ba pag malaki ang tao? Nasasabihin niya, napakatagumpay ko, napakagaling ko, o matalino ko, matagumpay ako sa mundong ito. Pero pag ikaw pala ay sinunog, amen, kagaya ka lang pala ng isang alabok. And God formed man out of the dust of the earth. Can you imagine, mga kapatid? It was time-consuming when God created man. It may be, mga kapatid, siguro sasabihin natin, siguro ang Panginoon naman artistic eh. Pero hindi ko alam kung paano tayo kinarate. Kasi sophisticated tayo. Kaya nga, mga kapatid, sabi ni David, how wonderfully, fearfully. Nung ginawa tayo ng ating Panginoon, amen, and He made us, mga kapatid, in His own hand, God, mga kapatid, made us, amen, at makita po natin siguro yung pagkakagawa sa atin ay talagang it is perfect. Kasi hindi basta-basta gagawa ng tinatawag na muhulmahan. Isang pats nga, mga kapatid, kapag hindi ka marunong babalik ka na naman sa una. Bakit? Kasi nababasag. Bumabagsak siya, kaya ang ginagawa dyan, mga kapatid, tinitignan ko sa YouTube, dahan-dahan lang sila. Tapos, mga kapatid, lalagyan nila ng tubig, pinopormahan ng kamay. Talagang, kapag nagkamali ka, mga kapatid, sayang na naman, back to basic. Kaya nga, dapat magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hindi tayo ginawa ng Diyos sa anumang bagay sa mundong ito. Hindi tayo ginawa, mga kapatid, amen, na kung sa ibang tinatawag na bagay, kundi when God created us, amen, kumuha ang ating Panginoon ng isang bagay at ang sabi ng Biblia, God created us in His own image, in the likeness of God. Shall we say, praise the Lord? That's why it bring us and recall us to the conscious mind of God. Kaya nga, nung ginawa tayo, mga kapatid, akala nyo ba, parang sabihin, and God created us in His own image. Can you imagine, mga kapatid, how many hours when we make a pattern? Tapos minsan tayo hindi natin pinapansin kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. Amen. Kung yung mga kapatid, napakahirap gawin, how much more ang isang tao, amen, na ginawa, mga kapatid, mula ulo hanggang paa. Siguro, mga kapatid, ang pagkakagawa ng ating Panginoon dyan ay dahan-dahan. Ayaw niya, mga kapatid, na ang kanyang lalalangin ay hindi maganda. Kaya nga, mga kapatid, ang lahat ng ginawa niya, ang sabi ng Biblia, it is good. Lahat maganda. Ang langit, ang lupa, ang lahat ng bagay, it is good. How much more when God created man? Amen. Siguro sasabihin natin, kung ang paglalang ng Diyos sa lahat ng bagay sa mundong ito, how much, amen, man, when God created, higit tayong mas maganda na ginawa ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, ibabalik mo sa ating Panginoon ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. And it required Him to form us with His own hand. Kagaya ngayon, mga kapatid, sa paggawa ng iba, puro na lang automatic Right? Gagawa ng sasakyan, automatic. Amen. Pati sasakyan, automatic. Praise the Lord. Magsaing ka ngayon, one click. Before, mga kapatid, akyat ka pa ng puno,
Puputol ka ng kahoy, ibibilad mo. Ngayon mga kapatid, everything mga kapatid is quick. Gusto madali. Pero sa Panginoon, hindi. Sapagkat, amen, ang gusto niya sa kanyang mga anak, hindi kita babaguhin ng biglaan, babaguhin kita ng dahan-dahan, sapagkat ang gusto ko, pag ginawa kita, ay maganda ka, hindi lang sa harapan ng tao, higit sa lahat sa harapan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ang pagbabago natin ay hindi lang biglaan. Kaya nga may mga tao na sasabihin niya, Pastor, ang tagal naman niyang magbago, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon. Mga kapatid, ang Diyos pag nagbago, hindi yan biglaan. Ang Diyos pag magbago, dahan-dahan lang niyang gusto niya ang kanyang anak na pupunta doon sa kanyang kaharian. It is perfect. Kaya nga, huwag kayong magmadali sa inyong pagbabago. Shall we say praise the Lord? Iba, nagiging judgmental tayo. Hello? Huwag tayong magmadali kung hindi pa siya nagbabago. Kasi iba-iba ang proseso sa atin ng Panginoon. May mga tao mabilis magbago. Yung iba namang matagal. Hayaan lang natin sila. Ang mahalaga, dahan-dahan nagbabago. Sapagkat minumold siya ng ating Panginoon ng dahan-dahan upang makita ng ating Panginoon na higit siyang gagamitin ng ating dakilang Diyos. Bakit mga kapatid? Dahan-dahan para hindi masira agad. Hindi tayo made in China. Amen. Made in Taiwan. Kaya minsan pag bibili ka ng gamit ngayon, ano ba yan? Generic o original? Ano pag generic, alam mo na yan, mura yan. At huwag ka rin mag-expect na tatagal yan. O, di ba? Kaya minsan mabilis na magbago, delikado yan. Mas maganda mga kapatid. Sabi nga, hinay-hinay lang. Sa Bisaya man, basta kanunay. Dahan-dahan, basta. Ano? Ano? O yun. Mahirap talaga magbisaya. Kaya nga, when God created us, amen, He is the author sa ating buhay. And because God created man is in the dust of the earth, and He created in His own image, amen, He is the author and the owner ng ating buhay. Hebrew chapter 12 verse 2, sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Let me listen to me, church. Paul said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. If you are the author of the book in the Bible, He is the right and power that the end of this book, He has an authority. Wala kang mga kapatid, kakayahan, kasi hindi ka ang gumawa ng Biblia. Hindi mo pwedeng baguhin ang Biblia, hindi mo pwedeng dagdagan ang Biblia, hindi mo pwedeng bawasan ang salita mula sa Biblia, sapagkat ang Biblia, ang author nito mga kapatid, ang ating Panginoon, at kung ang author ng Biblia ang ating Panginoon, siya lang ang may karapatan kung ano ang may katapusan nito.
Shall we say praise the Lord? In Hebrew chapter 9 verse 28, the Bible says that, so Christ was once offered to bear the sin of many, and unto him that look for him shall appear the second time without sin unto salvation. Sabi ng Biblia sa wikang Tagalog, at gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. So Christ was once offered to bear the sin of many. Because Christ is the author in our life. He offered to bear the sins of many. And as man dies but once, Christ was offered but once, and he suffered and died but once, and that he was not his own account or for his own sin, but the Bible says Christ was died for many. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga Hudyo. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa mga matuwid. Ang kaligtasan ay hindi lamang sa mayaman. Ang kaligtasan hindi lamang, mga kapatid, sa may kakayahang magbigay sa church. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang kamatayan ng ating Panginoon ay para sa lahat. Kaya nga ang ating Panginoon, amen, siya po ang gumawa at siya rin ang may kakayahang tumubos. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kasi hindi ikaw ang gumawa niyan. Kaya may mga taong gustong baguhin ang sarili, hindi mabago. Bakit? Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili kasi, mga kapatid, hindi ikaw ang gumawa ng buhay mo. Ang gumawa ng buhay mo ang ating Panginoon. Kaya nga kung merong mang problema ang buhay mo, kung merong mang problema, mga kapatid, sa puso mo, sa isip mo, doon ka tumawag sa may gawa ng buhay. Siya ang creator ng lahat ng mga bagay. Kaya nga hanggang kamatayan, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay. Bakit? Sapagkat alam niya yung kanyang nilalang ay kailangan ng kaligtasan. You cannot save yourself alone. You need Christ. You need Jesus. Kailangan mo ang ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, amen, si Jesus ang gumawa sa iyo, siya rin ang tutubos sa iyo mula sa kasalanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You know what? We're so very precious in the sight of God. Because man has not created in the image of angel. Amen. But man created in the image of God. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, amen, nung kinrate tayo ng ating Panginoon, hindi tayo kinrate ng matigas. Ano ibig sabihin? When God created us, hindi tayo ginawa ng Diyos yung katawan natin ay parang robot. He created us, and what we call that malleability, the degree of ability to molded or change. Ginawa tayo ng Diyos na malambot, flexible. Ibig sabihin, mga kapatid, nung ginawa ng Diyos ang tao, kasama sa paggawa niya, na ang tao ay pwedeng babaguhin. In fact, mga kapatid, kahit nga, sabi nila, Pastor, hindi na ako kayang baguhin kasi may pera naman ako kayang baguhin. Pwede mong baguhin ang mukha mo. Pwede mong baguhin ang katawan mo. Pero yung kaluluwa mo, yung konsensya mo, yung puso mo, hindi kayang baguhin ng technology yan. Ang pwede lang magbago dyan, yung gumawa ng puso mo. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah. Kaya nga, pag nabibreak tayo,
Amen? Di ba ang ginagawa sa mga father dinudurog? Right? Pumunta kayo sa tile center, hindi tinatapon ang mga basag. Anong ginagawa nila? Tinitipon yan, dudurugin uli. Lalagyan ulit ng chemical yan. Kaya may mga time sa buhay natin, parang, Pastor, parang durug na ako. Iyan ang gusto ng Lord. Yung pinuhin ka. Kasi pag ginawa ka, mas maganda. Kasi wala ka ng kakayahang mag-resist pa. Bakit? Durug ka na eh. Ibig sabihin, mga kapatid, ipinaubaya mo na sa ating Panginoon kung ano ang gusto mo sa aking buhay. Malaya kang gagawa sa aking buhay, Lord. May crack ang utak ko. May crack, Lord, ang aking katawan. May crack ang puso ko, Lord. Baguhin mo, mga kapatid, dahil siya may gawa na yan, kaya niyang i-restore ang lahat na nasira sa iyong buhay. Kaya ngayon sinasabi nila, wala na yung pag-asa, wala na yung pagbabago. Sasabihin ko sa inyo, hindi yan, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos. Lahat ng tao ay may kakayahang magbago. Because we are flexible. Shall we say, praise the Lord? John chapter 9, verse 1 to 7, anong sabi ng Biblia? And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parent, that he was born blind? Jesus answered, neither had this man sinned, nor his parent, but that the works of God should be made manifest in him. Listen to me. Sabi ng mga disiples, Panginoon, sino yung nagkasala dyan? Yung magulang ba? Kung bakit siya ay bulag? Sabi ng ating Panginoon, no. Neither this man sin, nor his parent, but the works of God should be made manifest in him. Kaya may mga mananampalataya, minsan sira ulo talaga. O nasisiraan ng ulo. O minsan wasak talaga. O minsan wala sa ayos. Kasi yung lahat tayo, mga kapatid, dito ay matino na. Ay hindi na ako mangaral sa inyo kasi lahat naman kayo matitino eh. You don't need the Word of God. Para ibantingin nyo sa akin Kaya hindi ba yung mga buhay natin, mga kapatid, may iba't iba ang crack ng utak. May matigas ang ulo. May tampuhin. May tisurin. Merong tinatawag na hindi mo lang makamayan, hindi mo lang makausap, hindi mo lang mailagay, mga kapatid, sa paggamit dito, pag-awit, magtampo na. Hindi mo lang mabas, magtampo na. E di may crack ang utak. Pero yun ang gusto ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kapag may crack yan, gagawin niya yan. Hindi kayang gawin ng pastor niyo yan eh. Dadaling kita sa mental. Iyon ang solusyon dyan. Kapag may crack ang utak mo, daling kita sa mental. Pero kapag spiritual, salita ng Panginoon ang kailangan mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Biblia, neither hath man sinned nor his parent, but the works of God should be made manifest in him. Ang sabi ng verse 4, I must work the works of him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of spittle. And he anointed the eyes of the blind men with the clay. Shall we say clay? And he said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is interpretation sent. And he went his way therefore, and washed and came seeing. Sabi ng Biblia, yung lalaki na ito ay bulag. Pwedeng pagalingin ng Panginoon yun. Because God is a miracle God.
Sabi nila, Pastor, ano ang pagkakaiba ng gift of healing and gift of miracle? Gift of healing ay ganito, uminom ka ng gamot, gumaling ka. That is gift of healing. Pinag-pray mo. Gift of miracle ay iba. Amen. Duling ka, tumama ang mata mo. Yung kamay mo na putol, nung pinag-pray, humaba. And that is miracle. Are you with me? Kayang gawin ng Panginoon yon. Bakit? Because Jesus is a miracle worker. Gumagawa siya ng milagro. Pero bakit hindi niya ginawa yon? Bakit siya kumuha ng clay? Hello? Bakit hindi siya gumawa na lang ng dalawang tinatawag na bato na lang kaya? Bakit clay ang ginamit niya? Kasi yung mata natin, mga kapatid, flexible din. Tingnan nyo. Sabi ng iba, beauty is in the eyes of... Kaya iba-iba yung tingin natin eh. Ang tingin nyo kay Brother Mario, guwapo. Iba dyan, hindi siya guwapo. Shall we say, praise the Lord? Tingin nyo sa akin, guwapo, iba hindi rin. O, di ba? Tingin nyo sa bawat isa, mga kapatid. Ano ba mukha na yan? Parang, tatsulok yan. Hindi maganda yan. Sa tingin nyo yan. Pero, nakita nyo naman, yung pangit nakapag-asawa ng maganda. Yung maganda nakapag-asawa ng pangit. Bakit? Iba-iba yung mata natin. Shall we say, praise the Lord? Flexible kaya ang ginawa ng ating Panginoon, hindi siya kumuha ng bato at inilagay sa mata natin. Sana gawin natin ng bato ang mata natin. Bakit? Nakatingin lang sana tayo, mga kapatid, sa sentro lang. Pero ang mata natin ay iba-iba. Kaya nga, binabago ng Diyos ang ating mga mata at doon tumitingin na sa ating pong dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. God can change everything. Even your eyes. Hindi ka na nagiging judgmental. Nakakita ka ng isang bagay, iba na kinikwento. Bakit, mga kapatid? Tinitignan mo, mga kapatid, nagiging maayos na yung mata mo. Ano pa? Mark chapter 7 verse 32. Anong sabi ng Mark chapter 7 verse 2? Amen. And they bring unto him one of that was deaf and had impediment in his speech, and they beseech him to put his hand upon him. Sabi ng Biblia, dinala nila sa kanya ang isang bingi at utal. At ipinamanhik niya sa kanya na kanyang ipatong ang kanyang kamay sa kanya. Listen to me, church. And he looked him aside from the multitude. Listen to me. Ang ginawa ng ating Panginoon, kinuha yung taong ito at inilayo niya doon sa marami. Inilayo niya. At ang sabi ng Biblia, listen to me. And put his finger into his ear, and he spit and touched his tongue. Nakaraan, lupa, kanyang, ang pangit kasi salitang dinuruan eh. Liligan niya na lang sa saliva. Medyo malapot. Eto naman, mga kapatid, ipinasok niya yung kanyang kamay sa tenga. At ang kanyang ginawa ay, nagsalabay na naman. Kaya makapangyarihan yung laway ng Panginoon. Nagpapagaling. Hello? Every part of our hands can use by God to make miracle. Because it is flexible.
Lahat ng bagay, sabi ng ating Panginoon, higit nyo pang gagawin sapagkat kasama nyo ako saan man kayo pupunta. Kung ang Diyos ay gumawa ng miracle, ginamit niya mga kapatid ang lupa, ginamit niya mga kapatid ang kanyang kamay. Amen. At ito ay gumawa ng miracle. How much more sa mga anak ng ating Panginoon na pinuspos ng kanyang dakilang Diyos. Basta magpapamold lang tayo sa ating Panginoon, gagawa ang Diyos ng miracle sa ating pong mga buhay. O palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos. Shall we say praise the Lord? Kaya nga itong attribute ng clay, shall we say clay? Clay is moldable. Kaya sabi ng anak ko, Daddy, bili mo ako ng clay. Kasi, naglalaruan talaga eh. Kahit ano pwede mong gawin. Moldable. And become soft again by simply rewetting. Eh, makita nyo sa picture natin, yung clay ay konting lang tubig, nagiging, pwede mo nang i-mold siya kung anong gusto. Can be formed, improve, and make better. Kaya makita mo yung clay, mga kapatid, ay ano, amen, pwede mo siyang i-improve, pwede mo siyang pagandahin, pwede mo siyang papangitin, kung anong gusto mo, pwede doon sa tinatawag na clay. Ganon din tayo. Kapag ipahawak mo ang buhay mo sa ating Panginoon, kayang i-move ng Panginoon ang buhay mo from darkness to light. O palakpakan natin ang ating Panginoon. Konting tubig lang, amen, pwede ka nang baguhin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nila, naalala ko ang sabi mga kapatid ng isang mayaman, sabi, O Amang Abraham, pwede bang lagyan mo lang ng konting patak ang aking labi ba yan? It is a drop of water can change his whole life or what we call his situation. Sa patak lang yun. Amen. Mga kapatid, sa Holy Ghost ng ating Panginoon, sa banal na Espiritu ng ating Panginoon, pwedeng babaguhin ng Diyos ang masalimuot mong buhay, ang hindi magandang buhay mo, babaguhin ng ating Panginoon because God designed us, amen, as a moldable, flexible, removable. Tayo po mga kapatid ay pwedeng tatanggalan ng mga bagay sa ating mga katawan. Anumang pangit ay pwedeng tatanggalin ng ating Panginoon. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay ginawa ng Panginoon mula sa tinatawag na alabok. Kasi maraming bagay na babaguhin sa atin. Shall we say praise the Lord? At dito tayo sa ating text. Sabi ng Bible, in Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6, And the word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise, go down to the potter's house, there I will cause thee to hear my word. Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa manggagawa ng ano? Ng palayok or ano ba sa Tagalog ng patter? Ayun, banga. Pumunta ka doon, sabi niya sa propeta. Then I went down to the potter's house, and behold, we wrought a work on the wheels. Nakita niya, may gumagawa ng tinatawag na banga, umiikot. Alam ko meron siyang machine na umiikot yan, tinatapakan. Yung iba naman ay, patapak lang talaga, umiikot. Kasi dalawang kamay. And the vessel that he made of clay was marred in the hands of the potter. So he made it again another vessel, as seems good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Sabi ng Panginoon, O bayan ng Israel,
Hindi nyo baga alam na kaya ko kayong gawin kagaya ng isang banga? Although God allows human being a freedom and to make moral choices, ang Diyos, mga kapatid, binigyan tayo ng kalayaan. God given us immoral choices. And God demonstrate often that He will still sovereign in control of His universe. May kalayaan man ang lahat ng mga bagay, pero mga kapatid, pagdating sa sovereignty ng ating Panginoon, God is always control everything, even the universe. And He does what He will because He is a creator. Gagawin niya lahat ng mga bagay kasi siya yung gumawa nito. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Psalms 135 verse 6, anumang kinalugdan ng Panginoon ay Kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Tandaan po natin, mga kapatid, amen, anuman ang nakikita natin, it is made by God. Ito ay kinreate ng ating dakilang Diyos. Anumang mga bagay, ito'y kinalugdan ng ating dakilang Diyos. And we need to remind ourselves that God is over all. Hindi ka, mga kapatid, sasabihin mo, you are exempted. Amen. Lahat ng bagay ay hawak ng ating Panginoon. And the Bible says that He pleases whether we understand His action or not. Kumbaga, mga kapatid, kahit hindi mo gusto at gusto mo, wala kang magagawa, wala kang authority. Naunawaan niyo ko, mga kapatid? You have no authority to control God because God is your maker. And the purpose of God is good for His creation. He no obligation to us, yet chooses to extend to us the uttermost patience. Hindi nyo ba alam, mga kapatid? Wala naman talaga, mga kapatid, obligasyon ng Diyos sa atin eh. Pero mas pinili pa rin tayo ng Panginoon kahit matigas ang ulo natin. Because we are not chosen people by God. Sabi ng Biblia, ang kaligtasan natin ay sa biyaya lamang ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, hindi lang sa biyaya ng Panginoon. It is the grace of God. Can you imagine, mga kapatid, how our God, mga kapatid, is very patient to us. Napakahaba ng pasensya ng Diyos sa atin. Shall we say, praise the Lord? Minsan ang tigas ng ulo natin, mga kapatid. Siguro kung ako lang ang Diyos, mga kapatid, yung matigas ang ulo, talagang kunin ko na agad eh. Maubos sa atin dito lahat. Pero ang gusto ng Panginoon, mahaba talaga yung pasensya niya. O anak, reklamador ka? Sige, dadagyan ka pa ng 10 taon. Diretso mo lang pag-reklamador mo, pero wala kang pagpapala. Hindi pa rin kita kukunin. Patience. Kindness. Kailan ba tayo, mga kapatid, amen, nasasabi mo ang Diyos gumawa sa atin ng pangit? He is very kind. Hello? Napakabait ang ating Panginoon sa atin kahit matigas ang ulo natin. He is very compassionate. Kaya nga sabi ko, sa paggagawa ng pater, kapag wala kang pasensya, at wala ka, mga kapatid, nakikitang maganda, at hindi ka compassionate, mga kapatid, sa unang pagkakamali mo pa lang, siguro, ayaw mo na eh. Hindi ko pa kasi naranasan yan, pero nakakita na ako dyan sa isang pelikula, tinuturuan siyang gumawa ng banga o isang pot.
Nung malapit na, nag-crack. Inulit niya. Nung malapit na, nag-crack na naman. Nagtanong mga kapatid siya sa tagapagturo, anong dahilan kung bakit nagka-crack? It is because you are very quick. You want to finish a vessel, a pot, without patience. Kaya minsan mga kapatid, paggawa ng ating Panginoon sa atin, kinakailan dahan-dahan lang eh. Hello? Shall we say praise the Lord? Kaya nga, ang gaganda ng mga mukha natin, tingnan nyo. Kung nagmadali ang Panginoon sa atin, ano kaya ang ilong natin? Ano kaya mga kapatid, sitwasyon natin? Pero God is very patient and kindness and compassionate. As the potter working with the clay, it reminds us that God is at work in us for His good pleasure. Para sa Kanya. Kaya nga yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon, amen, na kung saan upang makita ka, anak, gusto kong paggagamitin ka. Pag maglilingkod ka sa akin, ito ay magandang paglilingkod. Kapag gagamitin ka ng ating Panginoon, dadahan-dahanin kita para makita ng mga tao na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Shall we say praise the Lord? That's why our very beginning of clay, the same in Old Testament, in the book of Genesis chapter 3 verse 19, anong sabi ng Biblia? In the sweat of thy face shall thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shall return. Babalik ka pa rin sa tinatawag na alabok. Hello? Kaya nga ang buhay natin are molded from the beginning of our birth. Mula sa ating mga anak, minumulda natin ang ating mga anak na maging mabuti. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, your character, your attitude, are the product of someone else molding you. Ano niyo mga kapatid? Ang mga ugali natin, ang mga attitude natin, amen, kung ito ay mabuti o masama, doon sa taong nagmomold. Naunawaan niyo ako mga kapatid? And nothing is created in our environment na masabi po natin everything is molded. Wala. Wala ditong pinanganak na mabait na. Wala ditong ipinanganak na maganda ang kanyang karakter. Kaya lang tayo mga kapatid ay nagiging mabuti sa harapan ng Diyos kasi ang nagmomold sa atin, hindi lang mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon, maging ang banal na Espiritu ng ating Panginoon ang nagtuturo sa atin upang tayo po ay maging mabuting mananampalataya. Kaya nga yung pagkakamold natin sa ating mga anak, na maging mabuti dahil sa kanyang magulang. Kaya huwag niyong sisihin ang pastor niyo kung matigas ang ulo ng anak niyo. Wala akong kasalanan dyan. Kasi ilang oras lang naman sila sa church dito, natutulog pa. Tapos sasabihin nila, pastor, bakit hindi nagbabago yung anak ko?
Tanungin mo yung sarili mo, ano bang klaseng molding ang ginagawa mo sa anak mo? Nagpe-pray ka ba? Siyempre, pag hindi ka nagpe-pray, hindi rin mag-pray ang anak mo. Masipag ka ba? Kung hindi ka masipag, hindi rin masipag ang anak mo. Hello? Nagbabasa ka ba ng Bible? Sabi, Pastor, ang anak ko, bakit wala pang kaalam-alam sa Bible? Buti hindi ka tinanong ng anak mo, Ma, may alam ka ba sa Bible? Di ba? Tayo, minumuld natin yung ating mga anak. Kaya nga, habang tayo'y nasa bahay, kung ano itinuturo nila pagdating nila dito sa church, i-align na lang ng Panginoon kung ano yung mga mali pa. Itutuwid na lang ng ating Panginoon yan. Amen. Kaya nga, ang nagsisimula ng magmomold sa ating mga anak, kayong mga magulang, i-mold natin ang ating mga anak sa tama. Hanggat bata pa yan, mga kapatid, huwag natin turuan sila na kung saan hindi maganda, sapagkat ang bata ay flexible. Hello? Kaya nga, yung mga anak natin, Pastor, bakit yung anak ko sumasagot sa magulang? Baka naman ikaw dati sumasagot ka rin sa magulang mo, copy-paste lang. Di ba? Shall we say, praise the Lord? Kaya nga, your character and attitude are the product of someone else molding you. Pag ang magulang sumusunod sa Panginoon, masipag sa gawain ng Panginoon, masipag sa pananalangin, sa kabanalan, sa pagbibigay, lalaki ang bata na ganon din sa kanyang magulang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Naalala ko, meron tayo isang kapatid na sabi niya, Pastor, gusto kong turuan yung anak ko kasi yung anak ko nag-iisa lang. Sabi niya, lahat ng bagay na ibibigay ko sa kanya. Pero ang sabi niya, yung anak ko to na nag-iisa, madamot. Alam niyo ba yung madamot? Hindi marunong magbigay. Lahat ng kanya, ayaw niyang ibigay kahit luma na, kanya pa rin. Kaya sabi niya, Pastor, tulungan mo ko nang anak ko ay matutong magbigay. Ang ginawa niya, mga kapatid, kada birthday ng kanyang anak, o every Christmas, nagpapadala siya bumibili siya ng maraming gift. Dinadala niya sa church. Tapos, dadali niya yung kanyang anak. At doon, mga kapatid, yung kanyang anak, hindi bumili ang tatay, yung anak, ibigay mo sa mga bata. Yung bata, mga kapatid, tuwan-tuwa siya. Kasi bata pa lang tinuturuan niya yung kanyang anak na magbigay. At ang sabi niya, Pastor, masaya ako kasi dati yung anak ko madamot, ngayon marunong na siyang magbigay sa kapwa niya bata. Sino nagmold? Magulang. Kaya kung tayo mga magulang, hindi natin turuan sila, yung ating mga anak, amen? Yung anak niyo ba, mga kapatid, pag offering, binibigyan niyo. Hello? Mga anak nyo, binibigyan nyo ba ng pera, anak? Ito, offering mo to, ha? Amen. Pag offering na, ibigay mo ito. Mga kapatid, masasanay sila hanggang sa paglaki matututunan sila magbigay at magiging prinsipula ng kanilang buhay na ang pagbibigay. Amen. Ito'y susi ng pagpapala. Shall we say, praise the Lord? Kaya bigyan nyo yung mga anak nyo. Bigyan nyo 5 piso, 10 piso. Para matuto sila. Bata pa lang, i-mold na natin sila. Sabi nga ng anak ko, nagbigay ako, Daddy, wala akong ibibigay. Lumapit sa akin, Daddy, wala akong ibibigay sa akin, mag-offering din ako. Ganun ba? Mapipilitin ka talaga magbigay. Bakit? Nasasanay na sila eh. Nagiging lifestyle na nila, nagiging attitude na nila, magiging character na nila, at doon, mga kapatid, ay nagsisimula doon sa nagmo-mold sa mga bata.
O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga, vessel become more on the wheel, and God never throw the vessel away. He just remake it. So, ang ginagawa ng Panginoon sa mga nababasag, hindi niya ito tinatapon. Anong ginagawa niya? Tinitipo niya ito at muli niyang dudurugin at muli niyang lalagyan ng tubig at i-remake niya ulit. Ganyan ang buhay natin. Nabasag ang buhay mo, nasira ang buhay mo, huwag kang lalayo sa Panginoon. Diretso lang. Bakit? Kasi gagawin ka ulit ng Diyos eh. Alam ng Diyos, mga kapatid, na may kulang sa iyong buhay. Kaya nga ang gagawin ng ating Panginoon, God will remake us. Di ba pag nagre-remake tayo, dapat mas maganda sa dati? Tama ba? Nasira ang bahay mo. Gusto mo bang ibalik ganun pa rin ang pagkayari? Pastor, nasira ang bahay namin, butas ang bubong, tinangay ng bagyo. Anong ginawa mo? Binalik ko rin butas. Hindi ganun. Bibili ka na ng bago, mas maganda. Bakit? Ganun ang ating Panginoon eh. Pag may nasira sa atin, mga kapatid, may nawala sa iyo, papalitan ng Panginoon ng bago yan. Shall we say, praise the Lord? So the vessel are made as it seemed good to the potter. Only by rebelling against the potter do we cause him to throw us off the wheel. Kapag ikaw ay rebelde, listen to me, kapag rebelde ka, at ano ba yung tabi dyan? Bulo ka. Halimbawa, minomold ka, tapos yung nagmomold sa'yo, sinusuntok mo. Anong gagawin sa'yo ng nagmomold? Itapon ka na. Bakit? Hindi kita pwedeng ayusin kasi lumalaban ka eh. Ang gusto ng ating Panginoon, kapag gusto mo magpabold, hayaan mo lang kahit masakit. Amen. Kahit hindi maganda. Basta diretso lang. Hayaan. Bakit? Ang gusto ng Panginoon ay maganda. Ang plano ng Diyos ay maganda sa iyong buhay. Ang gawin mo lang, manatili ka lang hanggang makikita mo sa finished product ng ating Panginoon. At sasabihin ng Panginoon, Amen. God is wonderfully carefully made by God. Gawa tayo ng Diyos na maganda because our Maker is good and the product is good. Shall we say praise the Lord? Kaya nga, lahat ng lalabas, lahat ng kukunin ng ating Panginoon, ang mararapture ay yung magandang produkto. Are you with me? Hindi kukunin ng ating Panginoon ang vessel na ayaw magpamold sa Panginoon. God will not bless you. If you have a rebellious spirit, God will not bless you. Maganda ang plano sa atin ng Diyos, pero nakikipagbaka ka, hindi ka pagpapalain ng ating Panginoon. Ang gusto ng ating Panginoon, anak, sumunod ka lang. Sapagkat ang plano niya ay maganda para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya. Amen. Palakpakan natin ang ating pong dakilang Diyos. Lastly, Amen. Naalala niyo si Tomas. Sabi ni Tomas, because Tomas is very ambitious disciple of Jesus Christ. I want you to close this message. Sabi ni Tomas, makita ko lamang ang butas at sa tagiliran niya, maniniwala na ako na siya'y nabuhay magmuli. And that's why Thomas, he called it a doubting Thomas. Full of doubt. At isang araw, habang sila'y kumakain, nagpakita ang Panginoon sa kanya. At ipinakita sa kanya, halika Tomas, halika Tomas.
ipasok mo ang iyong kamay sa aking daliri. Ipinakita ng Panginoon kay Tomas at nakita niya at doon siya naniwala sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong naniniwala bagamat hindi nakikita. Listen to me, church. As the Father simply pour a little water on him, and then God begin to rework the vessel again. You know what? A little drop of water can change the whole situation of your life. Sa isang patak lang ng tubig, pwedeng mabago ang iyong buhay. Holy Ghost can change our lives. It is a simple drop. Kaya sabi ng mayaman, listen to me, what I said a while ago, Panginoon, pwede mo bang utusan si Lazarus na kanyang isawsaw ba yung kanyang daliri at patakan yung aking labi o dila? Magkaroon ako ng refreshment sa aking nangyayari sa aking buhay. It is a simple drop can change everything. And that is what God's saying in this message. In a simple drop of the Holy Ghost, God can change your life. Hindi mabago ang buhay mo kung hindi mo tanggapin ang banal na espiritu ng ating dakilang Diyos. A little drop of water can refresh and satisfy our soul. A little drop of water can mold us a sinful life as we allow God to work in us. Kaya nga ang sabi ng Luke chapter 16 verse 24, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus that he may dip his finger in the water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nahirapan na siya. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, sa naranasan niya doon sa impyerno. But doon tayo mag-focus sa drop ng water. As the drop of water, napupunuin tayo, mahulugan, matanggap natin ang Holy Ghost. It is a power to change your life. It is not religion. It is not United Pentecostal Church. It is not organization. It is the Holy Ghost has power to change your life. Magpamold lang tayo sa ating Panginoon. Minsan mahirap, mga kapatid. Minsan ayaw natin. Minsan ang gusto natin, yung sarili natin. Gusto natin, mga kapatid, masunod ang sarili natin. Ang gusto natin, ayaw natin ang tinatawag na maghirap. Mga kapatid, sometimes God allowed us, amen, that we experience suffering, yet nakakaranas tayo ng suffering sa ating buhay. Nakaranas tayo ng pagsubok sa ating mga pamilya. But I want to tell you, church, the Holy Ghost has power to satisfy. Amen. Kung ano man ang problema, ano man ang experience, ano man nangyari sa iyong pamilya, sa iyong buhay, mga kapatid, ang Holy Ghost ay supisyente upang baguhin muli ang takbo ng iyong buhay. Clay in the hands of the Potter. Magpamold lang tayo. Kahit mahirap, matagal, continue lang. 2 years, 3 years, 5 years, 4 years, just continue. It doesn't matter you are here in the church for 10 years.
Just continue. Because as we molding God, as God molding us, hindi tayo binigyan ng Diyos ng oras. Sabi ng Panginoon, 2020, kinakailangan magbago ko na hindi ganon. Sapagkat ang pagbabago ay magsimula sa iyong desisyon. That you are willing to change and ask God, Lord, change me. I want to be with you. My family, my everything. I want to be the part of the great church in heaven. O palakpakan natin ang ating Panginoon.